Maligayang pagdating sa Filipino love stories. Dito natin isinasalaysay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagkakamali, at pag-asa. Bago natin umpisahan, please huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe upang lagi kang updated sa aming mga bagong kwento. Umpisahan na natin ang kwento ni Elsa. Tahimik ang umaga sa probinsya. May hamog pa sa damuhan. May manok pang nag-iingay sa bakuran. At sa gitna ng isang simpleng bahay na yari sa kahoy at yero, naroon ang isang dalaga. Nakayuko, nakapulupot ang buhok, at abala sa paghihiwa ng gulay. Ang pangalan niya ay Elsa, isang dalagang probinsyana. Hindi mahirap, pero hindi rin mayaman. Sapat lang para mabuhay. Sapat lang para mangarap. Kahit minsan, kailangan mong lunukin ang hiya para doon. Habang hinihiwa niya ang gulay, maririnig ang boses ng kanyang ina mula sa loob ng bahay. Ang boses ni Alma, ang ina ni Elsa, ay mahinahon ngunit pagod ng bahagya. "Anak, huwag mong kalimutan yung mga ibebenta mo sa palengke mamaya." Tumango si Elsa. "Opo ma, maaga po akong pupunta." Hindi na bago kay Elsa ang ganitong umaga. Araw-araw ganito, araw-araw pare-pareho, pero hindi siya nagrereklamo. Hindi dahil wala siyang pangarap, kundi dahil alam niyang hindi lahat ng pangarap kailangang isigaw. Matapos, maghanda, isinabit ni Elsa ang bayong sa balikat. Lumabas siya ng bahay, nagpaalam sa ina, at nagsimulang maglakad sa makipot na daan ng probinsya. Habang naglalakad siya, may ilang kapitbahay ang bumati. "Elsa, aga mo na naman ah. Masipag talaga yung batang yan." Ngumiti lang siya. Mahina, magalang. Pero sa likod ng ngiting iyon, may isang bagay na hindi alam ng karamihan. May takot si Elsa. Hindi sa hirap, kundi sa mundong hindi pa niya kilala. Sa loob ng ilang linggo, may isang desisyon na unti-unting bumibigat sa dibdib niya. Isang sobre, isang papel, isang pagkakataon. Sa bayong niya, nakatupi ang isang dokumento. Isang job offer mula sa lungsod. Hindi niya pa ito binubuksan ulit mula noong dumating iyon. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siya. Natapos ang umaga sa palengke. Nakabenta siya ng sapat. Hindi marami, hindi rin kaunti. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang lola na nakaupo sa bangko sa labas. Ang lola niyang si Lola Rosa. May kulubot na ang mukha, pero malinaw pa rin ang mga mata. Tumingin ito kay Elsa at agad napansin ang bigat sa kilos ng apo. "May dinadala ka, apo," sabi ni Lola Rosa, mabagal ngunit tiyak. Napatigil si Elsa. Umupo sa tabi ng lola. "Lola," mahina niyang sabi, "kung aalis po ba ako, galit po ba kayo?" Hindi agad sumagot si Lola Rosa. Tumingin muna siya sa malayo, sa bukirin. "Kung aalis ka para tumakas," sagot ng lola, "malulungkot ako." Saglit na huminto ang matanda bago nagpatuloy. "Pero kung aalis ka para lumaban," dagdag niya, "ipagmamalaki kita." Napayuko si Elsa. "Natanggap po ako sa trabaho sa lungsod," bulong niya. "Sa isang malaking kumpanya." Nagulat si Lola Rosa. "Bakit parang hindi ka masaya?" Huminga ng malalim si Elsa. "Hindi ko po alam kung kakayanin ko. Hindi po ako sanay sa mga taong mas magaling magsalita, mas maayos manamit, mas may alam." Dahan-dahang hinawakan ni Lola Rosa ang kamay ng apo. "Anak," sabi niya, mahinahon, "hindi ka mahina. Hindi ka rin kulang. Hindi mo lang sila kasing ingay." Tumulo ang luha ni Elsa. Hindi dahil nasaktan siya, kundi dahil may isang parte sa kanya na gustong maniwala. Kinagabihan, nag-impake siya. Hindi marami ang dala. Ilang damit. Isang pares ng sapatos. At ang bayong bilang paalala kung saan siya galing. Bago matulog, binuksan niya ang dokumento. Malinis ang papel.
Malaki ang pangalan ng kumpanya. Malayo sa mundong kinalakhan niya. Tahimik niyang binasa. At sa dulo, may isang linya na paulit-ulit bumabalik sa isip niya. Welcome to the team! Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Hindi niya alam kung gaano siya mamaliitin. Hindi niya alam kung ilang beses siyang masasaktan. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi siya aalis para patunayan ang sarili niya sa iba. Aalis siya para patunayan sa sarili niya na ang pagiging dalagang probinsyana ay hindi kailanman dahilan para manatiling maliit. At sa gabing iyon, habang tahimik ang buong probinsya, isang pangarap ang dahan-dahang nagising. Hindi maingay, hindi mapanghamon, pero matatag. At dito nagsimula ang kwento ni Elsa. Maaga pa lang ay gising na si Elsa. Hindi dahil sanay siya, kundi dahil hindi siya nakatulog ng maayos. Tahimik siyang bumangon mula sa banig. Maingat para hindi magising ang ina niyang si Alma at ang kanyang lola na si Lola Rosa. Habang nagbubuhol ng buhok sa harap ng maliit na salamin, nakatingin si Elsa sa sarili niya. Simple ang suot, malinis, walang arte. Ngunit sa mata niya, parang kulang. Hindi siya sanay sa lungsod. Hindi siya sanay sa mundo na pupuntahan niya. Mula sa loob ng bahay, maririnig ang boses ni Alma. Ang boses ng kanyang ina ay may halong pag-aalala. Anak, gising ka na pala! Lumingon si Elsa. Opo ma. Lumapit si Alma at inayos ang kwelyo ng damit ng anak. Hindi ko alam kung anong dadatnan mo roon, sabi niya. Pero alam kong kaya mo. Tahimik lang si Elsa. Ngumiti, mahina. Lumabas si Lola Rosa, may hawak na maliit na bag. Dito, sabi ng matanda habang inaabot iyon kay Elsa. Baon mo? Nagulat si Elsa. Lola, wag na po. Umiling si Lola Rosa. Wag mong isipin na maliit yan. Hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin. Mahigpit na niyakap ni Elsa ang lola. Hindi siya nagsalita. Baka umiyak siya. Hindi siya sanay sa paalam. Mahaba ang biyahe papuntang lungsod. Sa loob ng bus, tahimik si Elsa. Nakatingin sa bintana. Pinapanood ang pagbabago ng tanawin. Mula sa bukirin, hanggang sa mga gusali, hanggang sa ingay na hindi niya nakasanayan. Sa bawat kilometro, parang mas bumibigat ang dibdib niya. Hindi dahil gusto niyang umatras, kundi dahil alam niyang wala na siyang babalikan kapag umatras siya ngayon. Pagdating niya sa lungsod, halos hindi siya makagalaw sa dami ng tao. May nagmamadali, may nag-uusap sa telepono, may hindi man lang tumitingin sa paligid. Hawak ni Elsa ang bag niya, mariin. Okay lang, bulong niya sa sarili. Okay lang. Pagdating niya sa gusali ng kumpanya, napahinto siya. Malaki, mataas, malamig ang itsura. Parang hindi siya kabilang. Sa loob ng lobby, may receptionist na tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang boses ng receptionist ay malamig ngunit propesyonal. May appointment po kayo? Oo, opo, sagot ni Elsa, bahagyang nauutal. First day ko po. Tinaasan siya ng kilay ng receptionist. Saglit. Sa HR po, elevator sa kanan. Tumango si Elsa at naglakad palayo. Hindi niya napansin ang mga matang nakasunod sa kanya. Sa loob ng elevator, may 3 empleyadong nag-uusap. Ang isa ay babae. Maayos manamit. Confident ang postura. Ang pangalan niya ay Kara. Ang boses ni Kara ay may halong panunuya. Bagong hair yan! Tanong niya sa kasamahan. Sumagot ang isa pang lalaki. Si Ryan, mayabang ang tono. Muka, pero parang hindi bagay dito. Tahimik lang si Elsa. Hindi siya tumingin. Hindi siya nagsalita. Ngunit narinig niya ang bawat salita. May isa pang lalaki sa elevator, si Migs. Tahimik, nakatayo lang sa gilid. Saglit niyang tinignan si Elsa. Walang panunuya, walang panghusga. Pero wala rin siyang sinabi. Bumukas ang elevator.
Isa-isang lumabas ang mga tao. Habang naglalakad si Elsa papunta sa HR, ramdam niya ang mga tingin. Hindi galit, hindi rin nawa, kundi pagtataka. Sa HR, ipinaliwanag sa kanya ang gagawin niya. Entry level, basic tasks, walang espesyal. At doon niya naramdaman, hindi siya naroon para igalang. Nandoon siya para subukan. Sa unang oras pa lang, nagkamali siya. Maliit na pagkakamali. Pero sapat para marinig niya ang boses ni Kara mula sa kabilang cubicle. Ganito ba talaga kapag probinsyana? Bulong ni Kara, sapat ang lakas para marinig. Natahimik si Elsa. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginig. Pero hindi siya umiyak. Hindi siya sumagot. Tinuloy lang niya ang trabaho. Sa isip niya, paulit-ulit ang sinabi ng lola niya, "Hindi ka kulang, hindi ka lang kasing ingay." At sa unang araw na iyon, habang pauwi siya mag-isa sa maliit na inuupahang kwarto, alam ni Elsa ang isang bagay. Hindi ito magiging madali. At mas lalong hindi siya sasalubungin ng mundo ng bukas ang mga bisig. Pero hindi rin siya babalik. Hindi pa. Lumipas ang mga araw. Hindi naging mas madali ang lahat para kay Elsa. Sa katunayan, parang lalo lamang humirap. Tuwing umaga, maaga siyang dumarating sa opisina. Mas maaga kaysa sa karamihan. Hindi dahil gusto niyang magpakitang gilas, kundi dahil ayaw niyang mapansin. Tahimik siyang umuupo sa mesa niya. Inaayos ang mga papel. Binubuksan ang computer at hinihintay ang oras. Ngunit kahit gaano siya katahimik, hindi pa rin siya ligtas sa mga tingin. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng files, narinig niya ang boses ni Kara mula sa likuran. Ang boses ni Kara ay may halong pagkadismaya. "Elsa, ikaw ba ang nagprint nito?" Lumingon si Elsa. "Opo," sagot niya, mahinahon. "May problema po ba?" Itinaas ni Kara ang papel. "Hindi ba tinuro sa'yo na dapat naka-staple ito?" "Basic na basic." Bago pa makasagot si Elsa, sumabat si Ryan, nakasandal sa cubicle. Ang tono ni Ryan ay may halong pangungutya. "Hayaan mo na, Kara. Probinsyana eh. Baka sa kanila, okay na yan." May ilang empleyadong napatingin. May ngumiti, may umiwas ng tingin. Walang nagsalita. Naramdaman ni Elsa ang init sa pisngi niya. Hindi dahil galit, kundi dahil sa hiya. "Opo," mahina niyang sabi. "Aayusin ko po." Kinuha niya ang papel, bumalik sa mesa, at tahimik na inayos ang pagkakamali. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya. Hindi niya ipinaliwanag na wala namang sinabi tungkol doon. Sa isip niya, hindi pa ito ang tamang laban. Sa pantry, mag-isa siyang kumakain. May dala siyang baon, kanin, gulay, at kaunting ulam. Habang siya'y kumakain, pumasok sina Kara at Ryan, may hawak na kape. "Tingnan mo yan!" bulong ni Kara kay Ryan. "Baon pa rin!" tumawa si Ryan. Matipid talaga ang probinsya. Narinig ni Elsa ang lahat, ngunit pinili niyang huwag tumingin. Tinapos ang pagkain, tumayo, at naglinis ng pinagkainan. Habang palabas siya ng pantry, may isang boses na tumawag. "Elsa!" Napalingon siya. Si Migs iyon. Nakatayo sa gilid, may hawak na tasa ng kape. Ang boses ni Migs ay neutral. "Okay ka lang?" Sandaling natigilan si Elsa. Tumango. "Opo." Hindi na nagtanong si Migs. Hindi rin nagbigay ng payo. Ngumiti lang siya ng kaunti at bumalik sa ginagawa. Simple lang, pero sapat. Sa hapon, may meeting ang department. Nasa loob sila ng maliit na conference room. Nasa unahan si Kara. Katabi niya si Ryan. Si Elsa ay nasa gilid. Tahimik. Habang ipinapaliwanag ni Kara ang proposal, may isang bahagi na tila kulang. Nag-aalinlangan si Elsa. Ilang beses siyang tumingin sa screen. May napansin siya. Hindi siya sigurado kung dapat siyang magsalita. Tahimik ang silid. Huminga siya ng malalim. Pasensya na po," mahinang sabi ni Elsa. "Baka po may kulang dito sa figures."
Lumingon ang lahat sa kanya. Nakatawa si Ryan. Sigurado ka? Tumango si Elsa. Opo, parang hindi po na-include yung latest adjustment. Saglit na katahimikan. Sinilip ni Kara ang data. Tumahimik siya. Maya-maya, nagsalita ang supervisor. Tama siya. Napatingin ang lahat kay Elsa. Hindi siya ngumiti. Hindi rin nagbuhat ng bangko. Tahimik lang siyang bumalik sa upuan. Ngunit ramdam niya ang bigat ng mga mata sa kanya. Hindi galit, hindi rin paghanga, kundi pagdududa. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Kara. Ang tono ni Kara ay malamig. Next time, sabi niya. Siguraduhin mo muna bago ka magsalita. Tumango si Elsa. Opo. Umalis si Kara. Naiwan si Elsa sa mesa niya. Sa dibdib niya, may halong kaba at lakas. Hindi dahil nanalo siya, kundi dahil alam niyang kaya niya pala. Kinagabihan, habang maliit na inuupahang kwarto si Elsa, tinawagan niya ang ina niya. Ang boses ni Alma sa telepono ay may halong pag-aalala. Kamusta ka, anak? Huminga si Elsa. Okay lang po, ma. Sigurado ka? Tanong ni Alma. Sandaling natahimik si Elsa. Opo, sagot niya. Napapagod lang po. Hindi niya sinabi ang lahat. Hindi dahil nagsisinungaling siya, kundi dahil ayaw niyang mag-alala ang pamilya niya. Pagkatapos ng tawag, naupo siya sa gilid ng kama. Tumingin sa maliit na bintana. Sa labas, maliwanag ang lungsod. Maingay. Malayo sa probinsyang kinalakan niya. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya nakaramdam ng takot. Pagod. Oh, nasasaktan. Kaunti. Pero hindi na siya nagdududa kung bakit siya naroon. Hindi siya nandoon para magustuhan. Nandoon siya para manatili. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang natutunan. Ang pagiging tahimik ay hindi kahinaan. Minsan, iyon ang simula ng lakas. Lumipas ang mga linggo. Hindi na bago kay Elsa ang malamig na tuno sa opisina. Hindi na rin bago ang mga tingin, yung tipong parang lagi siyang kulang. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya humihinto. Mas naging maingat siya. Mas naging tahimik. Mas naging masipag. Kung may trabaho, siya ang unang tatanggap. Kung may overtime, hindi siya umaangal. Kung may pagkakamali, inaako niya, kahit hindi kanya. Isang hapon, habang abala ang lahat, lumapit si Ryan sa mesa niya. Ang boses ni Ryan ay may halong inis. Elsa, ikaw na lang ang mag-ayos nitong report. May meeting ako. Tiningnan ni Elsa ang oras. Lampas 6:00 na. Opo, sagot niya agad. Hindi niya tinanong kung bakit sa kanya. Hindi rin niya sinabi na tapos na ang oras ng trabaho. Tinapos niya ang report mag-isa. Paglabas niya ng opisina, gabi na. Tahimik ang hallway. Pagod ang katawan niya. Sa lobby, nakita niya si Migs na nag-aayos ng bag. Late ka na naman, sabi ni Migs. Hindi mapanuri. Obserbasyon lang. Ngumiti si Elsa, pilit. Opo. Saglit na katahimikan. Hindi lahat ng ipinapasa sa'yo, dagdag ni Migs. Kailangan mong akuin. Napatingin si Elsa sa kanya. Alam ko, sagot niya, mahinahon. Pero okay lang po. Hindi na nagpilit si Migs. Tumango lang siya. At sa gabing iyon, habang naglalakad si Elsa pauwi, ramdam niya ang bigat sa balikat. Hindi lang ng trabaho, kundi ng mga salitang hindi sinasabi. Kinabukasan, may bigla ang announcement. May dadalaw na upper management, kumilos ang buong departamento. May kaba, may tensyon. Si Kara ang namuno sa paghahanda. Siguraduhin niyong malinis ang data, utos niya. Walang sablay. Nagtrabaho silang lahat. Sa kalagitnaan ng paghahanda, napansin ni Elsa ang isang error sa system. Hindi siya sigurado kung kailan iyon nangyari. Lumapit siya kay Kara. Pasensya na po, mahinang sabi ni Elsa. May nakita po akong inconsistency dito. Sinulyapan ni Kara ang screen.
Biglang kumunot ang noo niya. "Bakit ngayon mo lang sinabi?" tanong ni Kara. "Matalim." "Nakita ko lang po ngayon," sagot ni Elsa. Sumabat si Ryan. "Sigurado ka bang hindi ikaw ang may gawa niyan?" Napatigil si Elsa. Hindi po," sagot niya. Nanginginig ang boses. Tahimik ang paligid. Sa halip na imbestigahan, mabilis ang naging desisyon. Ang boses ni Kara ay malamig. "Ayusin mo at siguraduhin mong hindi na mauulit." Tinanggap ni Elsa ang responsibilidad. Hindi dahil siya ang may kasalanan, kundi dahil wala nang ibang magtatanggol. Naayos niya ang error, naipasa ang report. Naging maayos ang pagbisita ng upper management. Ngunit pagkatapos ng lahat, may kapalit ang katahimikan. Kinahapunan, tinawag si Elsa sa maliit na meeting room. Nandoon si Kara, si Ryan, at ang supervisor. Ang tono ng supervisor ay formal. "Elsa," sabi niya, "may ilang concerns tungkol sa performance mo." Nanikip ang dibdib ni Elsa. May mga pagkakataong dagdag ng supervisor. Nagkakaroon ng lapses. Gusto sanang magsalita ni Elsa. Ipaliwanag. Ikwento ang buong nangyari. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumabat si Ryan. "Baka overwhelmed lang siya," sabi ni Ryan. "Malaki kasi ang adjustment kapag galing probinsya." Tumango si Kara. "Baka hindi pa siya ready para sa ganitong environment." Tahimik si Elsa. Hindi siya umiyak, hindi rin siya sumigaw. Tinanggap niya ang desisyon. "Temporary reassignment," sabi ng supervisor. "Mas basic tasks muna." Tumango si Elsa. "Opo." Lumabas siya ng room na mabigat ang dibdib. Hindi dahil ibinaba siya, kundi dahil malinaw na hindi pa rin sapat ang tahimik na pagtitiis. Kinagabihan, umulan. Basang-basa si Elsa pagdating sa inuupahan niyang kwarto. Umupo siya sa sahig. Hindi niya agad binuksan ang ilaw. Sa dilim, doon siya umiyak. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil tao rin siya. Ilang minuto ang lumipas bago siya tumayo. Pinunasan niya ang mukha. Huminga ng malalim. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa lungsod, may isang tanong na pumasok sa isip niya. Hanggang kailan siya mananahimik? At sa gabing iyon, habang bumubuhos ang ulan sa labas, may isang bagay na unti-unting nagbabago sa loob ni Elsa. Hindi galit, hindi paghihigante, kundi kamalayan, na ang pagtitiis ay may hangganan. At balang araw, kailangan din niyang piliin ang sarili niya. Lumipas ang mga araw. Hindi na bumalik si Elsa sa dati niyang mesa. Inilipat siya sa isang sulok. Malayo sa ingay, malayo sa mga meeting, malayo sa mga desisyong dati inaabot niya. Basic tasks na lang. Pag-aayos ng files, pag-e-encode ng data, pagkuha ng kape. Hindi ito opisyal na parusa, pero ramdam niya ang ibig sabihin. Tuwing may dumarating na trabaho, hindi na siya tinatanong. Iniuutos na lang. Isang umaga, habang abala siyang nag-aayos ng papeles, dumaan si Kara. Hindi tumigil, hindi tumingin. Pero bago tuluyang lumampas, may binitiwan itong salita, mahina pero malinaw. "Hanggang dyan ka lang talaga!" Parang may humawak sa dibdib ni Elsa. Hindi siya sumagot, hindi siya lumingon. Tinapos lang niya ang ginagawa niya. Ngunit sa loob niya, may nabasag. Kinagabihan, nakaupo si Elsa sa inuupahang kwarto. Tahimik. Walang ilaw. Sa harap niya, nakalatag ang bayong na dala niya mula probinsya. Hindi pa rin niya iyon itinatabi. Hinawakan niya ang hawakan. Mahigpit. Parang doon siya kumukuha ng lakas. Tinawagan niya ang ina niya. Ang boses ni Alma sa kabilang linya ay may halong saya. "Anak, kumain ka na ba?" Sandaling natahimik si Elsa. "Opo, ma. Pagod ka ba?" tanong ni Alma. Huminga ng malalim si Elsa. "Opo, kaunti." Hindi niya sinabi ang totoo. Hindi niya kayang sabihin. Matapos ang tawag, nakaupo lang siya sa sahig. At sa unang pagkakataon,
pumasok sa isip niya ang tanong na matagal niyang iniiwasan. Umalis ba ako para masaktan lang araw-araw? Kinabukasan, maaga siyang pumasok. Hindi dahil masipag siya, kundi dahil gusto niyang matapos agad ang araw. Habang naglalakad siya sa hallway, nakita niya si Migs. Tahimik itong nakatayo sa gilid, tila nag-iisip. "Elsa?" tawag ni Migs. Lumingon siya. Ang tono ni Migs ay diretso. "May balak ka bang magtagal dito?" Nagulat si Elsa. Hindi dahil sa tanong, kundi dahil may nakapansin pala. "Hindi ko po alam," sagot niya. Totoo. Tumango si Migs. "Kung sakali," dagdag niya, "huwag mong isipin na kabawasan yon." Hindi na siya nagdagdag pa. Umalis na siya. Ngunit sapat na iyon. Sa loob ng meeting room, may nagaganap na diskusyon. Hindi na kabilang si Elsa. Naririnig niya ang mga boses sa labas. Mga planong dati pinapangarap niyang mapakinggan. Ngunit ngayon, siya ang nasa labas ng pinto. Sa oras ng tanghalian, mag-isa na naman siyang kumain. Habang nakatingin siya sa baon niya, biglang bumalik sa alaala ang kusina sa probinsya. Ang boses ni Lola Rosa, ang amoy ng niluluto niyang gulay, ang tahimik na hapunan. Doon, hindi siya kailanman tinanong kung sapat ba siya. Bigla siyang tumayo. Hindi dramatic, hindi padalos-dalos. Kumuha siya ng sobre. At sa loob ng banyo, doon niya sinulat ang resignation letter. Maikli, diretso, walang sumbat, walang paliwanag. Paglabas niya, tahimik niyang iniabot ang sobre sa HR. Hindi siya hinabol, hindi siya tinanong. Parang matagal na rin nilang inaasahan. Kinagabihan, nasa bus na naman si Elsa, pabalik sa probinsya. Sa bintana, bumabalik ang mga tanawin. Ngunit ngayon, mas mabigat ang dibdib niya. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil pakiramdam niya, hindi pa siya handa. Pagdating niya sa bahay, naabutan niya si Lola Rosa sa may pintuan. Parang alam na ng matanda. Hindi nagsalita si Elsa. Umiyak lang siya sa balikat ng Lola. Mahigpit ang yakap ni Lola Rosa. Walang tanong, walang sermon. Matagal silang nanatiling ganoon. Pagkatapos, nagsalita ang Lola. "Hindi ka umalis dahil mahina ka," sabi ni Lola Rosa. Malinaw ang boses. "Umalis ka dahil hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa maling lugar." Tumingin si Elsa sa Lola. "Pero parang nabigo po ako," bulong niya. Umiling si Lola Rosa. "Hindi ka nabigo. Natuto ka," tahimik si Elsa. "At ngayon," dagdag ng Lola, "may oras ka nang alamin kung sino ka talaga kapag walang tumitingin." Sa gabing iyon, sa sarili niyang kama, sa bahay na kinalakhan niya, nakatulog si Elsa ng mahimbing. Hindi dahil solved na ang lahat, kundi dahil sa wakas, nakahinga siya. At doon nagsimula ang pinakamahalagang bahagi ng kwento niya. Hindi ang pag-angat, kundi ang pagbabalik sa sarili. Lumipas ang mga araw. Hindi agad bumangon si Elsa. May mga umagang nagigising siya ng maaga. Pero nakahiga lang, nakatingin sa kisame, nakikinig sa tunog ng probinsya. May manok sa labas. May hangin sa dahon. May katahimikan. At sa katahimikang iyon, unang bumalik ang pagod, bago ang lakas. Isang umaga, nadatnan siya ni Alma sa kusina. Ang boses ng ina niya ay maingat. "Anak, ayos ka lang ba?" Tumango si Elsa. "Opo, ma." Hindi iyon buong totoo, pero hindi rin kasinungalingan. May sugat pa, pero hindi na siya dumudugo. Pagkatapos magalmusal, lumabas si Elsa at umupo sa may bangko sa ilalim ng puno. Nandoon si Lola Rosa, nagbabalat ng gulay. Tahimik silang dalawa. Maya-maya, nagsalita ang Lola. "Hindi lahat ng talo," sabi ni Lola Rosa. "Nakikita agad kung saan patungo." Tumingin si Elsa sa lupa. "Akala ko po kasi, kapag nagsumikap ka sapat na." Huminto ang Lola sa ginagawa. Tumingin sa apo. "Sapat ang sipag," sagot ni Lola Rosa. "Pero minsan,
Kailangan mo ring malaman kung saan mo ito ilalagay. Hindi agad naintindihan ni Elsa. Pero naramdaman niya ang bigat ng sinabi. Makalipas ang ilang araw, sinimulan ni Elsa ang maliliit na bagay. Hindi plano, hindi pangarap, mga gawaing kaya niyang tapusin. Tinulungan niya ang ina sa maliit nilang tindahan. Naglista ng gastos, nag-ayos ng paninda. Napansin niyang may mga bagay na pwedeng ayusin. May mga pwedeng gawing mas maayos. Hindi siya nagmamadali. Isang hapon, may lumapit na kapitbahay. "Elsa," sabi nito, "ikaw ba yung nagtrabaho sa Maynila?" Tumango siya. "Opo. Pwede ka bang tumulong sa anak ko?" "Sa mga papel, hindi ko kasi maintindihan." Tumango si Elsa. "Opo, subukan ko po." Isang bata, isang form, isang maliit na tulong. Ngunit doon niya muling naramdaman ang dating sarili, yung hindi takot mag-isip. Kinagabihan, naupo si Elsa sa kwarto. May notebook sa harap niya. Hindi resume, hindi aplikasyon. Mga tanong, ano ang kaya kong gawin? Ano ang natutunan ko? Ano ang ayaw kong maranasan ulit? Hindi siya sumagot agad. Pero isinulat niya ang mga tanong. Sa mga susunod na araw, dumami ang papel sa mesa niya. Mga ideya, mga plano. Hindi para yumaman, kundi para maging matatag. Isang gabi, kinausap niya ang lola. "Lola," sabi ni Elsa, "kung magtatagal po, ako rito, okay lang po ba?" Ngumiti si Lola Rosa. "Hindi ka naman umalis para tumakas," sagot niya. "Umalis ka para matuto. At bumalik ka para mag-isip." Tahimik si Elsa. "Hindi lahat ng pag-alis," dagdag ng lola, "ay pasulong. Minsan, ang pag-uwi ang tunay na simula." Lumipas ang mga linggo. Hindi pa rin perpekto ang lahat. May mga araw na bumabalik ang hiya. May mga gabing natatanong niya ang sarili. Pero hindi na siya natutulala. May ginagawa na siya. May direksyon kahit hindi pa malinaw ang dulo. Isang hapon, dumating si Migs sa probinsya. Hindi niya inaasahan iyon. Nakita niya si Migs sa harap ng tindahan. Tahimik. May hawak na papel. Nagulat si Elsa. "Bakit po kayo nandito?" Ngumiti si Migs, bahagya. "May dinaanan lang," sabi niya. "At naisip kitang kamustahin." Nag-usap sila saglit. Simple. Walang tanong tungkol sa lungsod. Bago umalis, iniabot ni Migs ang papel. "Kung sakaling handa ka na ulit," sabi niya, "hindi doon, pero sa iba." Tinanggap ni Elsa ang papel. Hindi niya ito binuksan agad. Hindi pa. Pero sa gabing iyon, habang nakahiga siya, hawak ang papel sa dibdib. May isang bagay na malinaw sa kanya. Hindi pa tapos ang kwento niya. Hindi pa siya handa bumalik, pero handa na siyang maghanda. At sa probinsyang minsang kinatakutan niyang iwan, doon unti-unting binuo ni Elsa ang sarili niyang lakas. Tahimik, dahan-dahan at totoo. Lumipas ang mga buwan. Hindi napansin ni Elsa ang pagbabago sa simula dahil abala siya sa araw-araw. Sa umaga, tumutulong siya sa tindahan ng ina. Sa hapon, inaayos ang mga papeles ng mga kapitbahay, mga form, aplikasyon, simpleng accounting. Hindi siya naniningil ng malaki. Minsan, libre pa. "Salamat, Elsa," sabi ng isang ale matapos niyang tulungan sa dokumento. "Hindi ko yan maintindihan kung wala ka." Ngumiti lang si Elsa. "Walang anuman po." Unti-unti, may mga bumabalik. May nagre-rekomenda. May nagdadala ng kaibigan. Hindi ito negosyo. Hindi pa. Pero doon niya naramdaman ang isang bagay na matagal na niyang nawala sa lungsod. Kaya niya pala. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng listahan ng gasto sa tindahan, dumating si Alma na may dalang sobre. "Anak," sabi ng ina niya, "may nag-iwan ito kanina." Tinanggap ni Elsa ang sobre. Walang pangalan sa labas. Pagbukas niya, may liham sa loob. Hindi mahaba. Diretso. Isang small cooperative sa kalapit na bayan. May nakita raw silang proyekto.
community-based, may potential, at may pangalan sa dulo ng liham. Migs. Napatigil si Elsa. Hindi niya agad naramdaman ang tuwa. Mas una ang kaba. Kinagabihan, kinausap niya si Lola Rosa. "Lola," sabi ni Elsa, "paano kung mali na naman ang piliin ko?" Hindi agad sumagot ang matanda. Pinagmasdan muna ang apo. "Kung hindi ka susubok," sagot ni Lola Rosa, "doon ka lang talaga magkakamali." Tahimik si Elsa. "Pero ngayon," dagdag ng Lola, "iba ka na." "Hindi, ka na pumapasok para magpatunay." "Papasok ka para mag-ambag," tumango si Elsa. Sa sumunod na linggo, bumiyahe siya sa kalapit na bayan. Hindi lungsod. Hindi rin probinsyang kinalakan niya. Gitna. Maliit ang opisina ng cooperative. Simple ang setup. May ilang taong naroon. Ordinaryo. Walang yabang. Isang babae ang lumapit sa kanya. "Si Elsa po ba kayo?" tanong nito. "Opo," sagot niya. "Salamat sa pagpunta," sabi ng babae. "Nakita namin ang mga ginawa niyo dito sa inyo." Nagulat si Elsa. "Alin po?" Ngumiti ang babae. "Hindi namin hinahanap ang may pinakamataas na posisyon. Hinahanap namin ang may pinakamatibay na pasensya." Tahimik si Elsa. Doon niya naintindihan, iba ito. Hindi siya ibinaba. Hindi rin siya inilagay sa pedestal. Tinatrato lang siya bilang tao. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula siyang magtrabaho roon. Part-time lang sa una. May sahod, may respeto, may hangganan. May mga pagkakamali pa rin. May mga araw na napapagod siya. Pero wala nang boses na nagsasabing, "Hanggang dyan ka lang." Isang gabi, habang nag-ayos siya ng report, napatingin siya sa sarili sa salamin ng bintana. Hindi siya nag-iba ng ayos. Hindi rin nagbago ang pinanggalingan niya. Pero may isang bagay na malinaw, hindi na siya nakayuko. Sa parehong lungsod na iniwan niya, abala pa rin ang opisina. May meeting, may deadline. Naroon pa rin sina Cara at Ryan. Ngunit may kulang. Hindi nila agad napansin, pero may isang pangalan na minsang naririnig sa hallway na hindi na nila basta-basta matapakan. Hindi pa nila alam kung nasaan si Elsa. Pero sa gabing iyon, habang tahimik siyang umuuwi sa probinsya, may isang bagay na siguradong sigurado si Elsa. Hindi na siya babalik bilang dating siya. At kapag bumalik man siya balang araw, hindi na iyon para manatili, kundi para tumayo. Lumipas pa ang ilang buwan. Hindi na lang isang beses sa isang linggo bumibiyahe si Elsa. Minsan 2, minsan 3. Sanay na siya sa biyahe. Sa alikabok ng kalsada, sa tunog ng makina ng bus. Hindi na siya nagrereklamo. Sa cooperative, mas dumadami ang ibinibigay sa kanya. Hindi dahil paborito siya, kundi dahil maaasahan siya. "Elsa?" sabi ng isa sa senior staff isang umaga. "Pwede bang ikaw ang humawak nito?" Iniabot ang folder. "Medyo komplikado," dagdag pa nito. "Pero alam naming kaya mo." Tahimik na tinanggap ni Elsa ang folder. Wala nang kaba sa kamay niya. "Susubukan ko po," sagot niya. "Hindi na kung papayag, hindi na kung kaya, kundi gagawin." Isang hapon, pauwi na siya galing opisina, nakita niya si Migs sa labas. Nakatayo ito sa tabi ng motorsiklo, may hawak na helmet. "Hatid na kita," sabi ni Migs, kaswal ang tono. Nag-alangan si Elsa saglit. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi siya sanay humingi o tumanggap. "Okay lang," sagot niya sa huli. Tahimik ang biyahe sa simula. Hanggang si Migs ang unang nagsalita. "Alam mo," sabi nito, "nung una, kitang nakita, akala ko aalis ka rin agad." Napalingon si Elsa. "Bakit?" "Maraming dumadaan dito," paliwanag ni Migs. "Pero bihira ang nananatili kapag mahirap." Ngumiti si Elsa, bahagya. "Sanay na po ako sa mahirap," sagot niya. "Ang hindi ko sanay, yung pinaparamdam na wala akong halaga."
Hindi na nagsalita si Migs, pero bumagal ang pagpapatakbo ng motorsiklo. Kinagabihan, sa bahay, napansin yon ni Alma. "Anak," sabi ng ina habang naghahain ng hapunan. "Parang iba ka na." Napatingin si Elsa. "Iba po?" "Hindi ka na parang takot," sagot ni Alma. "Parang buo ka na." Hindi agad sumagot si Elsa. Kumain muna siya. "Ma," sabi niya pagkatapos, "kung may pagkakataon na bumalik ako sa lungsod, pero hindi bilang dati, okay lang ba sa inyo?" Nagkatinghinan si Alma at Lola Rosa. "Anak," sabi ni Lola Rosa, "ang mahalaga hindi kung saan ka babalik, kundi kung sino ka pagbalik mo." Tumango si Elsa. Sa lungsod, may isang meeting na nagaganap. Naroon si Ryan. Naroon si Cara. May bagong project. May bagong pangalan na binanggit sa presentation. Hindi malinaw kung sino. Hindi pa kilala. Pero may interes. "External consultant daw," sabi ng isa. "Galing probinsya?" Napakunot noo si Cara. "Probinsya? Pero solid ang numbers," sagot ng isa pa. Tahimik si Ryan. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kumirot sa dibdib niya. Parang may pamilyar. Ilang araw matapos iyon, tinawagan si Elsa ng cooperative. "Elsa," sabi ng boses sa telepono, "may opportunity." Tumigil ang mundo niya sandali. "May partner company sa lungsod," dagdag nito. "Kailangan nila ng representative." Hindi agad nakapagsalita si Elsa. "Hindi ito promotion," paglilinaw ng kausap. "Responsibilidad ito." Huminga siya ng malalim. "Pag-iisipan ko po," sagot niya. Pagkababa ng tawag, umupo si Elsa sa gilid ng kama. Tahimik. Hindi takot ang nararamdaman niya. Hindi rin sabik, kundi isang tanong, handa na ba talaga siya? Sa bintana, tanaw ang gabi. Tahimik ang probinsya. Pero sa malayo, nariyan ang lungsod na minsang tumulak sa kanya pababa. Ngayon, hindi na siya hinahatak pabalik. Tinatawag na siya. Hindi agad sumagot si Elsa sa alok. 3 araw, 3 gabing halos hindi siya makatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng desisyon. Sa ika-4 na gabi, nakaupo siya sa bangko sa labas ng bahay, katabi si Lola Rosa. Tahimik ang paligid. Tanging kuliglig ang maririnig. "Lola?" mahinang sabi ni Elsa. "Paano kung bumalik ako, tapos bumalik din lahat ng sakit?" Hindi agad tumingin ang matanda. Pinagmasdan muna ang langit. "Anak," sagot ni Lola Rosa, "ang sakit hindi nawawala. Pero nag-iiba ang posisyon mo rito." Lumingon siya kay Elsa. "Noon," dagdag ng Lola, "binabagsak ka ng sakit. Ngayon, dala mo na siya, pero hindi ka na niya kayang patumbahin." Tahimik si Elsa. Sa sandaling iyon, alam na niya ang sagot. Kinabukasan, tumawag siya pabalik. "Tinatanggap ko po," malinaw na sabi ni Elsa. "Pero may kondisyon." Sa kabilang linya, saglit na katahimikan. "Ano po iyon?" tanong ng kausap. "Ayokong espesyal na trato," sagot niya. "Gagawin ko ang trabaho. Hindi ang pangalan." May maikling buntong hininga sa linya. "Fair," sagot ng kausap. "Iyon din ang hanap namin." Unang araw niya sa lungsod, iba na ang pakiramdam. Hindi na siya nakatingala sa mga gusali. Hindi na siya natitigilan sa dami ng tao. May bitbit siyang bag, may dalang file, at higit sa lahat, may tahimik na kumpiyansa. Sa lobby ng partner company, walang nakaalam kung sino siya. Walang bumati ng sobra. Walang sumulyap ng may pagmamataas. Ganito pala ang pakiramdam ng pantay. Sa kabilang palapag, may meeting na nangyayari. Naroon si Ryan. Nagpe-present ang isang manager. Ang consultant na ito, sabi ng manager, ay galing sa cooperative na kapartner natin. Napatingin si Ryan sa screen. Walang mukha. Pangalan lang, isang pamilyar na apelyido. Hindi niya agad inisip, pero may kirot na naman.
Bandang tanghali, nagtungo si Elsa sa pantry. Habang nagtitimpla ng kape, may narinig siyang boses sa likod. Elsa? Nanigas siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Migs. Mukhang nagulat. Mukhang hindi handa. Akala ko sa probinsya ka, sabi ni Migs. Ngumiti si Elsa, bahagya. Temporary lang, sagot niya. Trabaho, tumango si Migs. Good, sabi niya. Bagay, tahimik silang dalawa. Hindi ka ba kinakabahan? Tanong ni Migs, maingat. Hindi na, sagot ni Elsa. Pagod lang, ngumiti si Migs. Kung kailangan mo ng kasama mamaya, alam mo na, tumango si Elsa. Salamat. Sa hapon, habang naglalakad siya sa hallway, may biglang dumaan sa harap niya. Isang pabangong pamilyar. Isang tawa na hindi niya nakalimutan. Si Kara. Hindi nagtagpo ang mga mata nila. Pero alam ni Elsa, ramdam din siya nito. Hindi siya huminto. Hindi siya lumingon. Hindi pa oras. Kinagabihan, sa inuupahang maliit na unit, binuksan ni Elsa ang laptop. Binasa muli ang files. Mga numero. Mga plano. Hindi tungkol sa kanila. Hindi tungkol sa nakaraan. Tungkol sa ngayon. At sa unang pagkakataon, hindi niya iniisip kung ano ang iisipin nila. Iniisip niya kung ano ang kaya niyang itayo. Sa lungsod na minsang bumasag sa kanya, naroon na ulit si Elsa. Hindi para magmakaawa. Hindi para magpaliwanag. Kundi para tahimik na ipakita. Hindi siya nawala. Lumalim lang. Lumipas ang mga araw. Hindi na bago kay Elsa ang pasilyo ng gusali. Hindi na rin siya naliligaw. Sa bawat akbang niya, may kumpiyansang hindi galing sa posisyon, kundi sa karanasan. Sa meeting room, nakaupo siya sa gilid. Hindi sa gitna. Hindi sa harap. Pinakikinggan niya ang diskusyon. Mga numero. Mga target. Mga salitang dati nakakatakot pakinggan. Ngayon, normal na lang. May tanong po ba kayo? Tanong ng isang manager matapos ang presentation. Hindi agad nagsalita si Elsa. Hinayaan muna niyang matapos ang katahimikan. Pagkatapos, mahinahon niyang itinaas ang kamay. Opo, malinaw niyang sabi. May concern lang po ako sa projection ng expenses. Napatingin ng lahat, hindi dahil bastos ang tono niya, kundi dahil tama ang punto. Ipinaliwanag ni Elsa ang nakikita niyang butas. Hindi emosyonal, hindi palaban, diretso. Tahimik ang room matapos siyang magsalita. Good catch, sabi ng senior manager. Hindi namin yan napansin. Hindi ngumiti si Elsa. Tumango lang. Hindi siya naroon para kilalanin. Nandito siya para mag-ambag. Sa labas ng meeting room, nakita siya ni Ryan. Matagal na niyang napapansin ang babaeng iyon. Tahimik, pero matalas. May pamilyar sa galaw, sa tindig. Hindi ba siya? Bulong ni Ryan sa katabi. Hindi niya tinapos ang tanong. Ayaw niyang mag-assume. Sa pantry, nadatna ni Elsa si Migs. May hawak itong 2 tasa ng kape. Inaasahan ko na to, sabi ni Migs sabay abot ng isa. Salamat, sagot ni Elsa. Hindi ka na katulad ng dati, dagdag ni Migs, diretso. Napatingin si Elsa sa kanya. Masama ba? Tanong niya. Umiling si Migs. Hindi. Mas buo. Tahimik silang uminom. May mga mata na sayo, dagdag ni Migs. Hindi lahat mabuti. Ngumiti si Elsa, hindi mayabang, hindi takot. Sanay na ako, sagot niya. Kinagabihan, may imbitasyon. Isang joint review dinner kasama ang ilang senior staff at partners. Hindi required, pero mahalaga. Habang naghahanda si Elsa sa maliit niyang unit, tinitigan niya ang sarili sa salamin. Simple ang suot niya. Maayos. Hindi palaban. Hindi rin nagtatago. Huminga siya ng malalim. Hindi ka nandito para patunayan ang sarili mo, bulong niya. Nandito ka dahil kaya mo. Sa restaurant, isa-isa nang dumarating ang mga bisita. May tawanan. May halakhakan. Naupo si Elsa sa bandang dulo ng mesa. Tahimik lang.
Hanggang may dumating na 2 tao. Isang lalaking naka-gray suit. Isang babaeng naka-eleganting damit. Si Kara. Nanlamig sandali ang hangin. Nagtagpo ang mata nila ni Elsa. Walang ngiti. Walang bati. Isang segundo lang, pero sapat para maalala ang lahat. Pagkatapos, parang walang nangyari. Habang nag-uusap ang mga nasa mesa, may tanong na ibinato ang isang partner. Sino nga pala ang consultant na nag-revise ng financial model? Sandaling katahimikan. Itinuro ng senior manager si Elsa. Siya, sabi nito. Si Elsa. Nagulat ang ilan. Napatingin ng iba. Si Kara, hindi agad nakapagsalita. Ngumiti lang si Elsa. Magalang, professional. Nice to meet you all, sabi niya. Salamat sa pagkakataon. Walang yabang. Walang himig ng paghihiganti. Pero sa loob ng mesa, may biglang nagbago. Pagkatapos ng dinner, habang nagsisipag-alisan ang iba, naiwan si Elsa sandali sa labas ng restaurant. Tahimik ang gabi. Huminga siya. Hindi siya nanalo. Hindi pa. Pero sa unang pagkakataon, hindi siya binura ng lugar na ito. May isang anino ang lumapit. Elsa. Boses ni Ryan. Humarap siya. Matagal na ba kitang kilala? Tanong nito. Maingat. Tinitigan siya ni Elsa. Hindi umiwas. Hindi rin umamin. Siguro, sagot niya. Depende kung sino ang tinutukoy mo. Tahimik si Ryan. Alam niyang may kulang. May hindi pa sinasabi. At si Elsa, hindi pa handa. Hindi pa ngayon. Lumipas ang mga buwan. Hindi isang linggo. Hindi isang biglang pagbabago. Mga buwan ng tahimik na pag-usad. Sa lungsod, tuloy-tuloy ang trabaho ni Elsa. Hindi na siya tinatawag na consultant lang. Unti-unti, siya na ang hinahanap. Pakisama si Elsa sa meeting. Pwede bang ipa-review muna kay Elsa? Anong tingin mo, Elsa? Hindi dahil sa awa. Hindi dahil sa koneksyon. Kundi dahil palaging malinaw ang sagot niya. Sa kabilang banda, nagbago rin ang mundo sa paligid niya. Mas madalas na siyang napapansin ni Ryan. Hindi niya ito nilalapitan. Hindi rin siya iniiwasan. Parang 2 linya. Magkalapit, pero hindi pa nagtatagpo. Isang hapon, habang naglalakad si Elsa sa lobby, may narinig siyang bulungan. Siya raw yung galing probinsya. Pero siya na yung inaasahan sa next expansion. Hindi siya tumigil. Hindi rin siya napangiti. Hindi na niya kailangan ang reaksyon ng iba. Isang gabi, matapos ang mahabang araw, umuwi si Elsa sa maliit niyang unit. Tahimik. Simple. Umupo siya sa gilid ng kama. Pagod, pero hindi wasak. Sa phone niya, may lumabas na notification. Isang message mula kay Migs. Kumusta ka? May bagong branch proposal. Sa tingin ko ikaw ang bagay humawak. Tumango si Elsa kahit mag-isa lang siya. Hindi na siya tinatanong kung kaya. Pinipili na siya dahil kaya niya. Samantala, sa probinsya, maayos na ang tindahan ni Alma. May kaunting renovasyon. May bagong estante. Dahil yan kay Elsa, sabi ng isang kapitbahay. Ang galing ng anak mo. Ngumiti si Alma. Hindi mayabang. Proud lang. Pinagdaanan niya yan, sagot niya. Hindi bigay. Isang araw, sa opisina, nakasabay ni Elsa si Kara sa elevator. Tahimik ang pagitan nila. Walang patutsada. Walang pagbabalik ng alaala. Pero ramdam ang tensyon. Pagbukas ng pinto, mauunang lumabas si Kara. Pero huminto sandali. Hindi kita inakalang babalik, sabi ni Kara. Malamig ang tono. Sumagot si Elsa, mahinahon. Hindi rin ako bumalik para sa inaakala ng iba. Nagkatinginan sila. Walang panalo. Walang talo. Magkaibang landas na. Lumipas pa ang ilang linggo. Isang umaga, habang naglalakad si Elsa papunta sa opisina, napansin niyang hindi na siya nagmamadali. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil kontrolado na niya ang oras niya. Huminto siya sandali sa gilid ng park. Pinagmasdan ang mga taong naglalakad. Hindi niya hinahanap si Ryan.
hindi rin siya nagtatago. Kung magtagpo sila, natural. Kung hindi, okay lang. Sa isang internal memo, may isang balita. Upcoming leadership restructuring. Hindi malinaw kung sino. Hindi pa pinapangalanan. Pero alam ni Elsa, malapit na. Hindi siya kinakabahan. Sa halip, napangiti siya ng bahagya. Hindi dahil aakyat siya, kundi dahil handa na siya kahit anuman ang mangyari. Sa gabing iyon, bago matulog, nakatanggap siya ng isang mensahe. Mula kay Ryan. Pwede ba kitang makausap? Hindi bilang katrabaho. Tinitigan ni Elsa ang screen. Matagal. Hindi siya agad sumagot. Huminga siya ng malalim. Hindi dahil takot, kundi dahil ngayon lang niya naisip, may mga bagay na pwedeng hintayin. At may mga bagay na pwedeng piliing lapitan kapag buo ka na. At buo na siya. Tahimik ang umaga. Maaga si Elsa sa opisina. Mas maaga kaysa karaniwan. Hindi dahil may deadline, kundi dahil alam niyang may mangyayari. Sa loob ng conference room, isa-isang dumating ang mga executives. May mga seryosong mukha, may mga dokumentong hawak. Sa bandang hulihan, tahimik na umupo si Ryan. Hindi siya tumingin agad kay Elsa. Pero ramdam niya ang presensya nito. Makalipas ang ilang minuto, pumasok ang pinakamataas na opisyal ng kumpanya. Tumayo ang lahat. "Good morning," sabi ng opisyal. Malinaw at mabigat ang boses. "Hindi ko na pahahabain." May ilang nagkatinginan. "Matagal na nating pinag-uusapan ng restructuring ng leadership," pagpapatuloy nito. "At malinaw sa board ang isang bagay, kailangan natin ng leader na hindi lang magaling sa papel, kundi may alam sa lupa." Tahimik ang buong silid. "May isang pangalan na paulit-ulit na lumabas," dagdag pa nito. "Hindi dahil sa koneksyon, hindi dahil sa background, kundi dahil sa resulta." Huminto ito sandali. At siya ay si Elsa. Parang huminto ang oras. May napasinghap, may hindi nakapaniwala. Si Kara, na naroon sa gilid ng mesa, napahigpit ang hawak sa ballpen. Si Ryan, dahan-dahang napatingin kay Elsa. Si Elsa naman, nakaupo lang. Hindi nagulat, hindi rin ngumiti agad. Tumayo siya ng maayos. "Salamat po," sabi niya. Malinaw ang boses. "Tatanggapin ko ang posisyon. Hindi bilang patunay ng kung sino ako, kundi bilang responsibilidad sa kung ano ang kaya kong gawin." Walang palakpakan, pero may bigat ang katahimikan. Makalipas ang meeting, lumabas si Elsa ng gusali. Huminga siya ng malalim. Hindi siya lumulutang. Hindi rin siya nanginginig. Payapa. May isang taong naghihintay sa labas. Si Ryan. "Congratulations!" sabi nito, totoo ang tono. "Karapat-dapat!" tumango si Elsa. "Salamat!" Tahimik sila sandali. "Matagal na kitang gustong tanungin," sabi ni Ryan. "Pero ngayon ko lang alam kung paano." Tumingin siya kay Elsa. "Bakit hindi ka nagsalita noon? Bakit hinayaan mong maliitin ka?" Hindi agad sumagot si Elsa. Pagkatapos, mahinahon niyang sinabi, "Dahil hindi lahat ng laban kailangan ng paliwanag. May laban na sapat na ang resulta." Napangiti si Ryan. Hindi pilit, hindi flirt. Isang paggalang. Sa hapon ding iyon, nag-impake si Elsa. Hindi siya aalis ng kumpanya, pero lilipat ng mas malaking unit. Bago siya tuluyang umalis sa dating tinutuluyan, tumigil siya saglit sa park. Parehong park na minsang tinambayan niya, nung wala pa siyang direksyon. May mga batang naglalaro, may matatandang naglalakad, tahimik ang paligid. May dumaan na isang lalaking pamilyar. Si Migs. "Akala ko hindi na kita makikita dito," biro nito. Ngumiti si Elsa. "Dumadaan lang." "Congrats," dagdag ni Migs. "Alam kong hindi mo kailangan pero proud ako," tumango si Elsa. "Salamat. Hindi na nila kinailangang mag-usap pa. May mga tao talagang bahagi lang ng paglalakbay, hindi ng destinasyon."
At okay lang iyon. Sa probinsya, nakaupo si Lola Rosa sa harap ng bahay. May hawak na radyo. Narinig niya ang balita, hindi pangalan, hindi detalye, pero sapat. Ngumiti ang matanda. Hindi siya bumalik para gumante, bulong nito. Bumalik siya dahil handa na siya. Paglubog ng araw, nakatayo si Elsa sa bintana ng bagong unit. Tanaw ang lungsod. Hindi na ito nakakatakot. Hindi na rin siya humihingi ng pahintulot dito. Ito na ang mundo niya. Sa phone niya, may isang bagong mensahe. Mula kay Ryan. Dinner? Hindi meeting. Hindi trabaho. Tinitigan ni Elsa ang screen. Sandali. Pagkatapos, isang maikling sagot. Pwede. Hindi dahil kailangan. Hindi dahil kulang. Kundi dahil pinili niya. At doon nagtatapos ang kwento. Hindi sa sigawan. Hindi sa paghihiganti. Kundi sa isang babaeng minamaliit noon na ngayon hindi na kayang abutin ng kahit sino. Dahil siya na mismo ang taas. At dito na natatapos ang kwento ni Elsa. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon araw, please huwag kalimutan mag-subscribe upang lagi kang updated sa ating mga bagong istorya. Maraming salamat sa suporta.